So, eto na nga po mga sangkay. Itong si Senator Bongo ay nagsalita na nga po. At mukhang nilaglag o ilalaglag na si PRRD. Well, tingnan po natin. Hello guys, what's up? This is me. Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Sa lahat ng mga nanonood sa atin mula sa nasa palengke, nasa tindahan, nagda-drive, nasa saan mang lupalop, no? Habang nanonood ka ngayon, magandang oras sa inyong lahat. Alright. Okay, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Paangat po tayo ng paangat, kaya naman ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to dito sa YouTube. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Okay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre guys, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Huwag nyo pong kalilimutan. Ngayon, eto na nga po mga sangkay. Pag-usapan po natin to kasi itong si Senator Bongo ay mayroon pong pasabog. Nakaraan lamang mga sangkay, ito po yung sinasabi ni Governor Pam. Sobrang galit na galit si Governor Pam kasi nga ayon po sa kanyang revelasyon, na-discover nila yung mga ghost flood control projects at mga substandard noong panahon nila Tatay Digong since 2019. Yung dahilan pala kung bakit maraming pumanaw na mga Cebuano dahil po yung mga proyekto noon, mga sangkay, nung panahon ni PRRD, di umano, hindi po pinagawa at kung may napagawa man, hindi ba ayos. And just imagine mga sangkay, 26 billion na tumataginting ang ginastos. Pero ang nakita nila halos wala mga sangkay. Ngayon, ito yung pasabog ni Governor Pam. Yeah, they were here yesterday. I got a Ito DDS po yan mga sangkay, pero hindi na po siya paligoy-ligo dito, nagsalita na siya sa galit sa mga buhaya. Yeah, they were here yesterday. I got a briefing. That's why I'm sharing with you that the government is really serious in this floodgate scandal. No, na it will just be a matter of time that these government officials, no, who are stealing money from the flood control projects, they will be exposed to pagbantay mo mga buhaya mo. Yan ang galit ni Governor Pam. Kung nanonood kayo mga sangkay sa Batang Quiapo, kung nanonood kayo, alam niyo yung pitik doon na ginawa na eksena nila Coco Martin laban po dito sa mga politiko kung papaano sila kumukuha ng kickback sa bawat mga proyekto na pinapagawa. Ang tindi mga sangkay. Magagalit ka po talaga. Kaya itong si Governor Pam naghihimutok sa galit. Kakaupo lamang po nito pero ang sabi niya mga sangkay, Government is really serious in this floodgate scandal, no? Na it will just be a matter of time that these government officials, no, who are stealing money from the flood control projects, they will be exposed to pagbantay mo mga buhaya mo. I'm not only frustrated, I'm angry. so galit na galit po si Governor Pam. Ngayon, nagsalita dito si Senator Bongo. Etong inabangan ko kasi pumunta po siya mga sangkay, hindi ko alam, pumunta po ata ito siya sa Cebu. Oo, sa Cebu mga sangkay, pumunta po siya. Ngayon, eto po yung kanyang isiniwalat. Eto, pakinggan po ninyo. Part na po ito ng magiging investigasyon ng Blue Ribbon. No? Pwede rin pong maitanong to doon at maimbestigahan rin po na kung meron pong pagkukulang, trabaho po ng DPWH yan. No, hindi lamang pagkukulang to. Kaanuhan to? Kasamaan na po ito, hindi pagkukulang, kasamaan po ng mga dating opisyal ng DPWH at nakakagalit to, Senator Bongo. Kung sino yung may kasalanan at dapat managot ay dapat managot dito sa mga flood control. Kung sino may kasalanan ay dapat managot. Sabi po niya. Ngayon ang sabi ni Governor Pam? Ano sabi ni Governor Pam? Pakinggan po natin, mga sangkay.
Naghihimutok siya dito sa galit eh. Flood control projects are either ghost or substandard in Cebu province. Yes, Karen. But they believe that it was the past administration who is responsible. Definitely, Karen. Panahon pa po ba ni I Duterte? think 2019. 2019. 2019. Yeah, 2019. Yes. What I can tell you is 2019 nagsimula. Ano po ba? 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. Kakalungkot nun. Tingnan po ninyo kung gaano kalalang situation. Nakakadurog ng puso mga sangkay. Alam nyo, habang pinapanood ko to, halos madurog yung, ng literal yung heart ko mga sangkay dahil po dito. Sobrang nakakaiyak po talaga. Tingnan po ninyo yung ginawa ng mga buwaya sa Cebu. Sobrang nakakaiyak to, sobra. As in, ngayon, ito si Senator Bongo ay, sabi nga po niya mga sangkay, dapat managot ang lahat ng involved dito. So, ang tatamaan nito, yung past administration. Dahil po sa 26 billion na yan na ginastos dyan, pero wala naman palang ginawa. Dito sa province of Cebu, kung meron man pong pagkukulang na nangyari, Anong kung? Mayroon talaga, hindi kung. maging proactive tayo. Dapat sa future ng mga proyekto, dapat talaga maayos at protektado po ang ating mga kababayan. Alam nyo, tuwing may baha, sunog, bagyo, ang kawawa po yung mga mahirap nating kababayan. Sila Okay, so, eto mga sangkay yung pasabog ni Senator Bongo. Pero kung babalikan po natin, since klaro naman na mga sangkay, na ang lahat ng ito, na sinasabi ng gobernadora ng Cebu, ay 2019 pa. Ano ba ang ginawa nila PRRD para po masolusyonan itong ganitong klase rampant na korupsyon sa DPWH? Eto mga sangkay, kung titingnan po natin dito sa mga balita, eto, wala po silang ginawa. Yan o, nireport na po yan dati, 2020 pa po, na-discover na nila na maraming ghost projects. 50% nga lang daw po sa pondo ng DPWH ang napupunta sa totoong proyekto. At karamihan pa doon, substandard. So ngayon, wala silang napakulong kasi hindi naman daw sila yung korte. May sinampan sila ng mga kaso pero mga small time lamang po. Wala pong, may naalala ba kayo na may mga dambuhalang mga pagkatao dito like congressman, senator na napangalanan at naimbestigahan ng malaliman? Wala po. Ni investigation na malalim, wala po. Kaya nga ang tanong ko doon, bakit wala? Bakit hindi po katulad ngayon na grabe yung pagpapaimbestiga ni BBM? Bakit walang ginawa itong mga ito? Hindi po ba? Ngayon mga sangkay, ang tanong dito, paano mapapanagot? Tama na ba yung ikulong lang sila? Or may mas dapat pa na mas matindi na dapat gawin sa kanila mga sangkay sa mga lokong ito na nagpabaya at nilapastangan yung kaperahan ng mamamayang Pilipino. Kasi grabe tignan po ninyo mga sangkay ang nangyari sa mga kababayan natin. Tingnan po ninyo.
Maiiyak ka talaga. Tingnan nyo, oh. Di ba? Sobrang nakakaiyak to as. Yan na po, mga sangkay. Oh my goodness. Ay, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.